2023 nung hindi na sila magkasundo, kung di ako nagkakamali, hanggang sa kasalukuyan, dami ng mga alegasyon, daming banat sa pangalawang pangulo, pati nga yung pag-travel niya, sinasabi ng betrayal of public trust. Parang ginagawa na nila ang vice presidente na pangulo na grabe talaga yung trabaho niya. No, alam naman natin ang trabaho ng OVP limitado lang din. Limitado lang din yung mga programa. Mga 5 programa lang ata yung kanyang budget for the whole year. Wala na siya sa kabinete. Pero parang lagi pa rin siyang hinahanap na hindi pa siya presidente, ha? At mas makapangyarihan, mas malawak ang power ng presidente kaysa sa VP. Dami ng pinupukol ng mga allegation laban sa kanya. Pero nananatiling mataas pa rin hanggang sa kasalukuyan na nasa impeachment trial na po ang pangalawang pangulo, Prof. Alam mo, Admar, ako nagulat doon kasi kung titingnan mo yung from survey to survey, nagpla-plateau na si BP. No? Nagpla-plateau siya in the sense na ang kanyang step increment either within the margin of error or outside yung basta plus or minus 3. Nandun lang siya. Stable pero plateauing. Ang nagulat ako yung mga iba. Kasi bumabagsak, merong isa negative 7%, merong isa negative 15%. So kung titingnan mo talaga, ang pinaka-stable sa mga ating pinuno, si BP Inday. At si Presidente, talagang pababa na ng pababa, nasa negative, nasa negative na parte na at napakahirap yun para itaas. Katulad dati, ang sinabi ko, ang pinakamahalaga dyan ang trust o tiwala, no, sa leader. Yung approval kasi based dun sa ginawa o hindi ginawa, no, pinaasa lamang ang public, kaya ang approval ganyan. Pero yung pinagkakatiwalaan, yun ang pinakatelling kasi napakababa ng sa Pangulo at kung ganong kababa, napakahirap mong maisakatuparan ang iyong mga plano in the remaining years of the administration. Wala na ang taong bayan sa kanya. That's the takeaway from those numbers. At kung may i-endorso siya, may hatak ba o baka bababa pa? Walang endorsement value si Presidente. With those results, no, hindi lang naman kami ang ganon. Pag tiningnan mo kasi yung iba kasi na nag-negative sila, hindi ini-interpret ng pahayag yon. Dinagay lang namin ito ang approval, ito ang disapproval. Hindi namin kinukuha yung net. Pero may nakita ako nag-i-interpret tapos pinagsama-sama yung tatlo. Pag tiningnan mo yung tatlong surveys, titingnan mo yung trend, yung pattern. Hindi pare-pareho kami ng methodology, hindi pare-pareho ng framing ng question, pero yung resulta makikita mo halos nagbababa. Kaya napakahirap na sabihin mo na mali yung isa o mali yung dalawa o merong binabatayan o that we are leaning to a certain, personality. Hindi ganon. Kailangan mong tingnan yung kabuuan ng survey para mo makita ano ba ang issues ng mga tao, ano ba ang approval niya, ano ba yung hindi nagawa, ano yung approval niya, ano yung gusto ng tao sa mga ginawa niya. Makikita mo paliit ng paliit yan, which means the approval is really down and wala na ang taong bayan. So kung wala ang taong bayan, yung endorsement, napakahirap mong gamitin para sa susunod. At most, siguro, papagamit mo yung makinarya, pero yung, kumbaga nasa level na siya na pababa na mas worse kisa kay GMA. Naku po. Ma'am, bago ang Duterte administration dilawan, natalo ng husto nung during Duterte administration, nahirapan na to the point na galing sa yellow, ayaw na nila mag-yellow, gusto nila pink. Nagpalit na sila ng kulay, pero natandaan pa rin ng taong bayan kung sino itong mga pink. Lumaban sa unity team, which is, alam naman natin na talagang dahil pa rin sa mga Duterte,
nahirapan na pumosisyon itong Yellow. Now ngayon, nagkaroon ng palitan ang unit team mula sa Marcos to Duterte, naging Marcos to Dilawan ba ngayon? So nakikita nyo pa rin na hindi pa rin makikinabang, halimbawa kasi stable na nga itong si VP Sara, no? Ang mga Duterte stable na. At yung kay BBM wala nang dating. Nakipag-alyansa ba o nakipag-kasama? Nakita naman natin ngayon na sila yung nagkakasundo. So, hindi pa rin mapapakinabangan ng mga dilaw o ng iba pang political party itong kasalukuyang administrasyon na itatapat kay VP Sara? Oo, kasi ang unang-una kailangan mag-usap yung Pink at Dilawan kung sino talaga sa kanila. Kasi hanggat permanente, sino ba ang tatakbo sa kanila? Yung pag-host, simply because, no? Yan ang impact ng survey na yan, shows walang traction. Wala silang base, yung tinatawag na measured support. Wala silang base na panghahawakan mo kung ano man ang mangyari. So, ang lalabas niyan, parang noong 2025 rin, merong in-endorse, hindi sinunod ng mga tao, nandyan ang makinarya ng gobyerno, lahat ng mga projects etc. hindi rin binoto ng taong bayan. So makikita mo naman imagine mo ang mga kinulong nila ang mataas doon sa Senate list, no? Perfect example dyan si Mike Defensor, na nagulat ako doon sa numbers niya. Anong ibig sabihin no? Na ang tao, pinaniniwalaan nila yung kritiko. Hindi nila pinaniniwalaan yung leader. So, interesting yan sa pagbuo ng Pink at saka ng Yellow coalition, kung paano sila gati. I don't see anyone ngayon, kung siya ay makonvict, imaginein mo, Admar, yung almost 60%. Kanino yan mapupunta? So practically, ang ginagawa nitong administration na ito is sinosolidify ang Duterte, may base, no? 30 to 35, tapos lumalaki. Nagulat ako dun sa dalawang demographics. Yung ABC, which are yung may kaya, middle class, nakapag-aral, at saka yung Balance Luzon. Nagulat ako doon sa demographics na yon kasi dati hindi naman yan demographics associated to the Duterte brand. So merong unti-unting nagsasabi na, ay gusto ko ito, dito ako. Ang danger nun, pag pumalo yan ng 60%, na-convict siya, saan pupunta yung 60%? Napakalaking endorsement value yan kay Vice President Inday Sara. So, sana naiintindihan ng palasyo kung sino mayang kumukumpas na parang catch-22 sila dyan sa panggagawa nila. Opo, may nakikita po ba kayong mas mabigat na katunggali? Kasi may mga paghahambing sa mga lumalabas na survey, napakalayo ni Risa, ang parang pinakamalapit, parang pinakamalapit kasi siya yung sa lahat ng mga katunggali ni BP Sara, siya lang yung pinakataas, si Lenny, no? Kung pagbabatayan natin sa survey. Kumbaga, walang kayang maitapat sa kanya hanggang sa kasalukuyan kahit na itong mga batos ni PBBM sa kanyang gabinete. Lumalabas, nakita mo dyan sa mga pangalan, wala na dyan yung dating kabinete, present cabinet pa rin pero nag-aambisyon magpresidente. So, I guess he has given up. So makikita mo dyan sa numerong yan na wala akong nakikitang pwedeng itapat. Ngayon, ang makinarya nasa administrasyon, ang COMELEC, ang pondo, paano mo yan ngayon pagsasama-samahin para ka
kuha ng isang kandidato na pwede mong palakasin. Tatandaan natin, no, ang ginawa nilang environment is itong impeachment. Hindi yung paglilinis dun sa issue ng flood control. So, kung impeachment ang magiging terrain na magkocontrol sa 2028, sino ang pwedeng tumapat sa ginaganito na tao na si Vice Presidente Inday Sara? Mahirap naman sila magkomentaryo dyan. So technically, pag tuloy ang impeachments, let's say hanggang December, si Inday Sara lang ang pinag-uusapan. Di ba? At pinag-uusapan rin yung mga forces na nagpipilit i-impeach siya. So, hindi win-win yun sa administrasyon. No? At nakita naman natin na kahit may pondo ka, may makinarya ka, tingnan na lang natin noong 2025. Ilan ang napanalo nila? Kasi yung impact na nanalo yung mga Duterte dahil sa pagpapadala kay Presidente Duterte sa The Hague. So ngayon meron tayong ilang buwan itong impeachment. Ito ay already on Sara Duterte. So ilan doon ang kayang tumapat at ilan doon ang kayang tumayo at i-accuse siya na itong mga ito. So mahihirapan dahil gusto nilang i-control yung hanggang dulo. Kung ako naman sa kanila, I will let the people decide and let that be the legacy of this Marcos Jr. Opo. Grabe yun sa 2025, ma'am, kasi yung mga mabibigat na mga pangalan sa, kumbaga, parang nagpahinga lang sa Senado, lalo na yung sa Senado, nagpahinga lang sa Senado, tapos bumalik after 3 years, napakabigat ng pangalan pero hindi nakaupo, no? Sina Bong Revilla, Pacquiao, at sino pa yung Binay, walang pumalit na Binay.